Okay, meron tayong gagawin dito guys na Panasonic automatic washing machine. So ang problema nito guys, sabi ng customer, natigil daw sa 11 minutes, no. So ngayon ang titingnan natin kung anong problema nito. So ayan nga, siniset natin siya sa 14, no. So spin yan guys, no. So dito pa lang guys, ino-observe na natin kung bumababa yung oras. Ito po ay wala na siyang tubig sa loob, no. So meron na tayong vlog nito guys na mabilis natin ma-identify yung problema ng isang washing machine kapag in-spin natin at wala siyang tubig at hindi kaagad bumaba yung oras. Ibig sabihin, mayroong problema yung pressure switch or yung water level sensor, no. Kasi nga dapat pag ilagay mo siya guys sa spin mode, dapat bababa na siya kaagad, no, kasi nga wala naman na siyang tubig. Dapat hindi siya dadaan ng 13, from 14 dapat diretso siya ng 11. So dito guys sa pagkakataong ito, napapansin nyo nasa 14 siya stop, no. So matagal siya guys bumaba. So ang issue nito is tulad sa mga na-vlog natin ay yung kanyang sensor. So ayan guys, bumaba siya ng 13. No? So ngayon na para ma-confirm natin kung sensor nga ang problema, papalitan natin siya ng water level sensor para ma-check natin to confirm kung talagang sensor ang problema. So yun nga, mabilis guys ma-identify, no, yung problema ng isang Panasonic. Lalo na kung ito ay humihinto, no, pagdating ng 11 or nagkakaroon siya ng U11 error, ay usually sensor ang problema. So ito nga guys, so binaklas na natin yung top cover. So iangat natin yung cover. Yung mga ganitong model guys, nasa ilalim yung sensor nito, nasa gilid, no. So gagawin natin, papalitan natin siya ng sensor para ma-identify natin kung yun talaga ang problema. Pero based sa mga experience natin guys na ganitong issue, pag ilagay mo siya sa spin at wala ng tubig at hindi siya dumiretso sa 11, dumaan pa siya ng 13, ibig sabihin ay may problem ito sa water level sensor. So yan, so dito guys nakalagay yung water level sensor sa ilalim. Tatanggalin natin, no, at papalitan natin siya ng bago. So yun, so alisin lang natin. So nandito kami ngayon guys sa South Spring, Canlalay, Binyan, Laguna. So ito yung sensor guys, tinanggalan natin. So mayroon tayong dalang pamalit dito, no, para palitan natin. So kasi nga bago kasi nag-visit si customer sa atin, alam na namin na may problema or sensor ang problema ng kanyang washing machine, no. So yun. So ito guys, papalitan natin. So itong mga ganitong models guys, ilalim yung sensor, na hindi tulad sa ibang model na sa taas lang, madali nyo siyang gawin. So ang pagpalit ng sensor guys sa mga ganitong model medyo mahirap, no. So medyo mahirapan kayo mag DIY guys sa ganito, no. So dapat dalawa kayo ang magpalit nito, no, kasi mahirap siya palitan kung mag-isa lang. So dapat dalawa talaga lagi ang magpapalit nito. So yan guys, testingin na natin, no. Ayan, nasa 14 siya guys, dapat hindi siya bababa ng 13, no. Dapat diretso siya ng 11 dahil wala na siyang tubig. So yan, kung mapansin nyo guys, nasa 11 na. So, ibig sabihin na confirm natin na ang naging problema niya ay yung water level sensor. Ayan, tumikot na siya kagad guys, no. So, hindi na siya tumatagal. So, yun lang yung EDR, yun lang yung pinaka-clue nyo guys. Kapag ilagay nyo sa spin na wala siyang tubig, from 14, tapos naging 13 siya, ibig sabihin, sira na yung water level sensor. Pero kung bumaba siya ng 11 at tumikot, ibig sabihin, good pa yung pinaka-water level sensor. So, ayan. So, okay na ito guys. Sa mga gusto magpa-service sa amin, message lang kayo sa aming Facebook page sa North Cherry Shop. Okay, thank you. Bye-bye.